Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat, mga kapatid. Sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Atin pong pagnilayan, mga kapatid, ang Ibanghilyo po natin ngayon. Ang Ibanghilyo po natin ngayon ay Mateo Kabanata 8, may talatang 28 hanggang talatang 34. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadarino, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya't walang sinuman ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, "Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Sige, lumayas kayo." Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pamagat po sa Ibanghilyo po natin ngayon, mga kapatid, ay mga Gadarinong pinalaya sa pang-alipin ng mga demonyo. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadarino, ito po, mga kapatid, ay lugar ng mga Gadarino o Gadara. Bahagi po ito, mga kapatid, sa isa sa mga 10 bayan sa siyudad sa Decapolis. Malapit po ito, mga kapatid, sa Sea of Galilee at saka sa Jordan River. At ang mga nakatira po doon, mga kapatid, karamihan po ay mga hintil. Dumating ang ating Panginoon sa lupain ng mga Gadarino at sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Ang sabi po sa Ebanghelyo, mga kapatid, napakababangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. At biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki. Mga kapatid, ang nagsasalita po dito, mga kapatid, hindi po yung dalawang lalaki, kundi yung mga demonyo na umanib sa mga lalaki. Yun po yung nagsasalita, hindi po yung mga lalaki. At ano po ang isinisigaw ng mga demonyo, mga kapatid? Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Mayroon po bang pakialam, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo sa kanila? Opo, mayroon, mga kapatid. Sapagkat isinugo po ng Diyos si Jesus upang palayain ang mga tao sa kasalanan, upang pagalingin, mga kapatid, ang pisikal at espiritual na karamdaman ng tao, at palalayasin ang mga demonyo, ang masasamang espiritu na umaalipin sa mga tao. Kaya malaki po ang pakialam ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sa dalawang lalaking ito na sinasapian ng mga demonyo. At ano ba po ang sinabi, mga kapatid, ng mga demonyo na umanib sa dalawang lalaking ito? Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Isinisiwalat po nila, mga kapatid, ang identity ni Kristo, anak ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, di ba po dapat na mas higit na nakakilala po tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat sa pamamagitan po ng binyag, mga kapatid, nagiging mga inampong anak tayo ng Diyos. Kung atin pong titingnan ang Ebanghelyo, mga kapatid,
kilala ng mga demonyo si Jesus na anak ng Diyos. Dapat po mga kapatid, mas higit na kilala po natin si Jesus sapagkat tayo po ay mga inampong anak ng Diyos. At ang kasunod po mga kapatid, naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Yun po ang isinasabi ng mga demonyo mga kapatid. Alam po mga kapatid ng mga demonyo ang panahon para sa kanila. Yun po yung paghuhukom mga kapatid. At sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Sinabi po ng mga demonyo mga kapatid na umalipin sa dalawang lalaki. Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Yun po yung kinahinatnan ng mga baboy mga kapatid. At nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Ano po ang ginawa nila mga kapatid? Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya po mga kapatid, ang mga Gadareno po ay lumabas po ng bayan at sinalubong si Jesus. Kung atin pong pansinin mga kapatid, nung dumating si Jesus sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, mapapansin po natin, lumabas po ang mga Gadareno sa bayan upang salubungin si Jesus. At ano naman po ang sinabi nila kay Jesus? Ipinakiusap nila kay Jesus na lisanin niya ang kanilang lupain. Mga kapatid, di ba po dapat matuwa sila sa pagdating ng ating Panginoon? Sapagkat mayroon pong dalawang lalaking sinasapian ng demonyo na pinagaling si Jesus. At sinabi po sa Ebanghelyo mga kapatid, yung dalawang lalaking ito ay napakababangis nila. Kaya marami pong natatakot na dumaan sa lugar na yon. Ibig sabihin mga kapatid, dahil po gumaling po yung dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo, hindi na po sila matatakot na dumaan sa lugar na yon. At dapat po matuwa sila sapagkat mayroon pong dalawang lalaki na pinagaling ang ating Panginoon sa kanilang lugar. Kaya mga kapatid, alin po ba ang matimbang para sa mga taga-Gadareno? Ang kanilang mga baboy na pinagkikitaan nila o si Jesus na dumating sa kanilang bayan? Kaya po mga kapatid, yun po yung itanong din po natin sa ating sarili. Alin po ba ang mas mahalaga? Si Jesus o yung ating mga pinagkakakitaan mga kapatid? Alin po ba mga kapatid ang pahalagahan natin? Si Jesus o yung mga baboy? Si Jesus o yung lahat ng ating pinagkakakitaan mga kapatid? Yun po yung ating katanungan mga kapatid, sapagkat makikita po natin sa Ebanghelyo po natin dito na mas pinahahalagahan po ng mga taga-Gadareno ang mga baboy kaysa sa pagdating ng ating Panginoon sa kanilang lupain upang ipakita ng ating Panginoon sa kanila na mayroon po siyang authority na magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pamamagitan ng anak na si Jesus na aming Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.